Hello, hello, Aries Collective. Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong May manifestation at ano po yung mga dapat mong asahan para sa buwan na to. Nako, ano din yung mga darating sa'yo, mga aasahan mong biyaya, alamin natin. But first, mga mahal kong Aris, ihanda mo na ang yung isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron po kayo pang malakasang one question, hawakan mo yan. Sa dulo, atin po yung babasahin. So, prepare for that. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, bigay po natin kay Aris ang mga mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale. Your cards for the month. Beautiful. Siya nga pala mga mahal kong Aris, ako po'y nagpapasalamat sa inyo sa lahat po ng mga nagla-like, nagko-comment, mga patuloy po na hindi nag-i-skip ng ads. Naku, malaking tulong po sa akin yan every time po na meron tayong libreng reading para sa inyo. So keep on liking, keep on commenting, and please, please, please po, do not skip your ads. Malaking tulong po yan. Thank you, thank you. So, in the background of your reading, meron kang the Emperor card. Okay, Aris, ngayong buwan na ito, some of you ramdam ko na nag-manifest ka na sana bigyan ka ni God ng katapangan or kalakasan na ma-accomplish, magawa, mabuo. Humihiling ka rin minsan ng tapang na sana magawa ko to, sana masabi ko to, sana maituloy ko na yan, no? You are now harnessing the power of your element to make things happen, to begin something, or to win something. Kitang-kita ko dito, Aris, na ang katapangan mo, ikaw to, ha? Ikaw to, Aris. You are the emperor of your life. Pag lumalabas ka sa ating reading, ibig sabihin, talaga namang powerful ka this month. Okay? So, kung ano man yung minamanifest mo, kung ano man yung mga bagay na gusto mo ma-accomplish, kaya mo. Ang kulang na lang talaga dito ay, are you matapang enough para magawa siya? Are you matapang enough para simulan yung biyahe or simulan yung hakbang? Kasi yun ang defining factor para maganap yan. Pero kitang-kita ko dito na walang duda eh. Kaya mo, magagawa mo eh. Makukuha mo eh. Ang kailangan lang talaga, harness that control within you na kayang-kaya ko to. Okay? Very important yan. Especially in your core energy, meron kang the Tower card. Si Tower card, sabi dito, Aris, ng iyong spirit guides na things are changing sa buhay mo. And you're thinking, teka, paano ko to gagawin? Paano ko to mapanghahawakan? Paano ko to makokontrol? Paano ko masisiguro na tama yung outcome? No? Pero sabi dito, you really need to have the courage, tapang, na kung ano man ang mangyari, kung ano man ang kaharapin ko, kung ano man ang maging resulta nito, kaya ko. No? Many of you, many of you, takot sa pagbabago. Prangkahan tayo, Aris, at tayo lang naman to. Tayo lang to, okay? Sabi ng yung spirit guides, medyo may takot ka sa mga nagpapalit. Takot ka sa mga nag-iiba. Takot ka sa mga bagay na hindi mo pa gamay at ayaw mo agad na nagbabago yung mga bagay-bagay. Nahihirapan kang mag-adjust. No? So sabi dito ng yung spirit guides, gamitin mo ang power mo. Very competitive ka. Very ambitious ka. You're bold, you're dynamic, you're quick, you're eager. 'Di ba? Ganyan ang mga power mo, malakas ka, nagliliyab ang damdamin mo sa bagay-bagay. Kaya panahon to para magpakakalmado ka sa mga nagbabago sa paligid mo. Okay? Ang kailangan mo dito ay lakas ng loob and tibay ng loob dahil you can make this. You can make this. Okay? Tower card, the Three of Pentacles. Okay. Sabi dito ng yung spirit guides, kung meron mang pagbabago sa mga kasamahan mo, sa mga katulong mo, sa mga katuwang mo sa work, sa pamilya, sa negosyo, sa trabaho, kailangan nating sumabay sa agos. Hindi lahat ng umaalis, hindi lahat ng nawawala sa circle mo ay dapat nating iyakan, no? Panahon to for you to really find the right people na makatulong sa'yo sa pagbabago.
Hindi mo dapat kapitan yung mga alam mong kabitaw-bitaw na. And then, diyan papasok yung mga karapat-dapat na tao para tulungan ka. Okay? Very, very simple and very, um, very, very doable para sa'yo. Ang kailangan mo lang maging ikaw, maging malakas, matibay, masipag, matapang. Okay? So, mga Aries, ano ba itong mga minamanifest mo na gusto mong dumating this month? I-comment mo yan sa ating comment section. Magaganap yan para sa'yo. Okay? In the area of what's blocking, ano po yung humaharang sa inyo para nang sa ganon ay makuha mo na yung manifestation mo, you have the King of Swords. Sabi dito ng yung spirit guides, kailangan mo daw talagang maging matapang, maging doer. No? Tira mo siya. Si King of Swords, nakatingin siya sa'yo. Sabi niya, kapag kailangan tumayo, tatayo siya. Pag kailangan umaksyon, aaksyon siya. No? So, ganun ka rin daw dapat. Your spirit guides are telling you na minsan meron ka daw mga desisyon na pinagpapaliban, meron kang mga aksyon na inaasa mo pa sa iba, or kadalasan hindi mo ginagawa ng paraan yung isang bagay na kaya mo namang gawin. No? Pinapayuhan ka rin dito to speak up, magsalita ka at tumayo ka. Paano mo daw makukuha yung para sa'yo kung wala ka namang lakas sa loob na magsalita, tumayo at gumalaw? 'Di ba? Sabi rin dito, kailangan daw klarong-klaro sa isip mo muna kung ano ba yung balak mo. Kung ano ba yung tinutumbok mo. Kasi kung malabo daw sa'yo at hindi ka pa ganun ka-sure, baka masayang lang yung action mo. 'Di ba? So sabi dito, kailangan clear yung intention, kailangan ready ka to move, and kailangan you will tell yourself, okay, dapat ko tong aksyonan, dapat ko tong gawin because this is my responsibility, this is my obligation. No? So kailangan nating humakbang, maging matapang, maging matalino, paabante. The King of Swords, the Devil card. Okay? Sabi dito, marami kang negative self-talk sa iyong sarili. Parati mong sinasabihan ng sarili mo na, hindi ko nga kaya, baka pagtawanan ako, baka mahirapan lang ako doon, baka mag-fail, sayang lang, wag na lang. No? So yung action mo, na kayang-kaya mo naman, parating napupurnada dahil iniisip mo hindi mo kaya. Maari din sa ma-view na parang masyadong distracted sa mga bisyo, alak, inom, gimmick, labis-labis na paggastos ng pera sa mga maling bagay, kaya yung mga dapat mong aksyonan napupurnada. So baliin natin to, Aries, no? Learn to be disciplined right now. Alamin mo kung ano yung dapat mong gawin and focus on that, no? Huwag ka na munang mag-give in sa mga distractions or sa mga tao sa paligid na talagang humaharang sa'yo. Kung ikaw man to, sabi ng yung spirit guides, magtiwala ka sa iyong sarili. Tantanan mo na ang pagmamaliit mo sa iyong sarili. Pag kaya mo, kaya mo. Pag gusto mo, gusto mo. And sabi dito, baka pagsisihan mo pa pag balang araw, you will realize na ako lang pala yung humarang sa sarili ko. Okay? Very important lesson ito. So, Aries, para mabasag itong blockages na to mga humaharang na ito, isulat mo sa ating comment section ang lucky number mo. Meron ka bang special number na inaalagaan? Comment down below para ma-activate yung good news na to para sa'yo. Okay? In the area of what you need to do this time, meron po kayong the Seven of Pentacles. Si Seven of Pentacles, sabi dito, parang you need to really re-evaluate, Aries, yung mga bagay na hinihintay mo. Meron kang pinagtsatsagaan Pero in the long run, you need to understand, teka, meron pa ba akong dapat hintayin dito? O panahon ko na para mag-move on? Ito bang hinihintay ko na wala akong balita, na wala akong kasiguraduhan? Meron pa ba akong mapapala dito? You need to ask that to yourself. Kasi ramdam ko dito, meron ka na talagang bibitawan. Meron ka nang susukuan. Kasi sabi mo, wala na, tapos na, pagod na ako. I need to start something new again. I need to start from scratch, no? Begin from zero again. Kasi nga, ito mga pinipilit ko, parang ayaw talagang gumana or wala talagang, alam mo yun, mapatunguhan.
So now parang sabi dito, gumising ka na. Maybe you're just wasting your time for something na alam mong wala. Kaya parang pinapayuhan ka talaga dito na puntahan mo na, kausapin mo na, prangkahin mo na, diretsuhin mo na with the King of Swords na parang, huy, may aasahan pa ba ako dyan? Huy, meron pa ba akong mapapala dyan? Kasi pag wala, move on na tayo. You have 7-7 here. Sabi dito, you are lucky. This is your lucky time to really find and get there is something for you. Okay? Clarify natin. The Seven of Pentacles, the Knight of Swords. Yes, sabi dito, mas magandang ilagak mo na lang or ilaan mo na lamang ang energy mo sa mga bagay na kahabol-habol. Sa mga bagay na nakikita mong meron ako napapala kaysa dun sa isa na parang wala. Bigyan kita na example ha. Myself, ako. I'm working every day. May iba pa po akong trabaho aside from tarot reading. And then I'm waiting for a promotion. I'm waiting for that yes sign. I'm waiting for that approval. Pero wala na ako narinig. Wala na akong um, balita or update mula doon. And I kept on updating. Sabi ko, meron pa ba? May aasahan ba? And then, talagang crickets. Crew. So, maybe that is not for you. Yun na lang iniisip ko, maybe this is not my time. So meron pa akong dapat ibang habulin or ibang pagtuunan ng pansin na talaga namang yun ang para sa akin. So parang ganun ka din, Aries, no? You don't need to be frustrated or ubusin ang oras mo sa isang bagay na wala eh. Wala kang aasahan, wala kang mapanghahawakan, di ba? So ito ang puntahan natin, itong ibang direksyon na kitang-kita mo meron kang mahihita, meron kang makukuha. There is something na dapat mong i-pivot this time. Okay? In the area of what's you need to focus on, you have the World card. Sabi dito, kailangan daw kompletuhin na, i-close na. Meron kang mga changes dapat i-expect this time. At bago tayo pumasok sa mga pagbabago, kailangan daw isara na natin talaga yung mga kasara-sara na. No? You have to complete that cycle. Kasi parte yan ng nakaraan mo. Parte yan ng lesson para sa'yo. So ramdam ko talaga dito na papasok ka na sa bagong era ng buhay mo at kailangan mo talagang isara na yung past. Ikandado mo na yan, ilubid mo na yan, ilibing mo na yan because wala na siyang saysay sa present life mo. You are really on the path of a new portal. No? Ramdam ko dito yung bagong portal ng buhay mo. At ready ka na dapat na talikdan or say bye-bye na dun sa past na yon. World card, the Queen of Cups. This is for the peace of your mind. Okay? Para mapalagay ka na, matahimik ka na, para maging payapa na yung pakiramdam mo, kailangan talagang isara na natin yung past na yon. Because kung ano man yung naghihintay sa yung bago in the future, there is something bigger than before. There is something better than before. Kaya magkaroon ka ng kapayapaan sa puso mo na kung ano man yung isasara, talaga namang nararapat at nakatadhana. Okay? In the area of your what's coming in, meron kang choosing your path, all is possible. Sabi ko nga sa'yo, lahat posible para sa'yo. Hindi mo kailangan matakot, mangamba, magduda sa mga bago mong gagawin. Kasi you have what it takes. You have the courage, the ability, and the power, the stamina para magawa yung mga bagong bagay. Kaya do not limit yourself. Huwag mong harangan ang sarili mo sa mga potential mong pwedeng kunin. Okay? In what's coming in, meron kang the Seven of Swords. Sabi dito ng yung spirit guides, this time, you will trust only yourself. Para bagang meron kang realization na hindi lahat ng tao maaasahan. Hindi lahat ng tao pwede kong pagkatiwalaan. Kung meron akong dokumento dito o project, hindi ko pwedeng iasa sa kanya. Kasi pag inasa ko sa kanya, baka mapurnada or hindi pa matuon sa plano. Diba? Pero here, kitang-kita ko dito, you are doing things for yourself. Very, very independent. Hindi ka umaasa sa iba, hindi ka dependent sa iba, at hindi ka, tawag dito, hindi ka palagay na, sige, kaya na nila yan. Sige, sila lang bahalang gumawa. No. You want to be personally involved. Gusto mo na siguraduhin tama lahat, umaandar lahat. Ayaw mo na merong kang
karelyebo, no? Gusto mo talaga ikaw ang gagawa nito to make sure na successful siya along the way. Meron din po sa inyo, um, this time, makakaisip ka ng bagong strategy, bagong paraan para ma-solve yung kinakaharap mo ngayon. Kung ano man po tong problema mo or issue mo ngayon, makakaasa ka na makakahanap ka ng bagong solusyon na talaga namang swak para sa'yo. Ito yung magpapanumbalik ng tapang mo na parang, kaya ko na to, alam ko na gagawin ko. Parang ganyan. Okay? Seven of Swords, the Two of Wands. Yes, talaga namang makakaisip ka ng makabago. Talaga namang hindi mo pa ito nagagawa before. Hindi mo pa siya natatry. A new experience, a new journey ito. Pero sabi mo, sige, what if time na to? What if ready na ako? What if ganito yung gawin ko? Ganito yung hakbang ko? No? So, nag-evolve ang buhay mo, Aries. You are now really trying something new na matagal mo nang balak gawin pero ngayon ka lang nagkaroon ng lakas ng loob. Maybe dahil sa mga disappointments mo in the past, kaya parang sabi mo, ako na gagawa. Iba yung gagawin ko na alam kong mas magpapagrow sa akin. Parang ganyan. So congratulations, yung katapangan mo ay talaga naman magbubunga ng mga makabagong resulta at magbibigay sa iyo ng realization na kaya mo talaga. Okay? Congratulations. In your divine messages, meron kang, it's time to release negativity. Sabi dito, pakawalan lahat ng negatibo sa katawan, sa isip, sa kilos, sa bibig. No? Make sure na you always tell yourself positive affirmations. Huwag mong maliitin ang sarili mo. And tignan mo yung buhay ng maganda, ng maliwanag, nang sa ganun ma-attract mo sa buhay mo yung positive frequency ng mga magagandang bagay. Okay? In your divine messages, meron kang the Six of Swords. Talagang aabante ka na, no? Meron ka na talagang bibitawan, susukuan, lalayuan. Ramdam ko dito, sabi mo, time na for my big change. Time na for me na mag-ascend forward, iwanan na yung mga kaiwan-iwan. Matapang ka na ngayon to do so. Kung dati takot ka pa, naiilang ka pa na baka kung anong sabihin, baka husgahan ako, baka pagtawanan ako, pero ngayon keber ka na eh. Pupush forward ka na talaga. Sabi mo, bahala kayo dyan. Aabante na ako. Gagawin ko na to. I won't wait for someone to save me. I will do it my best and on my own terms. So, hinahabol mo talaga yung katiwasayan ng buhay mo na hindi kayang ibigay ng iba or hindi kayang ibigay ng pagkakataon para sa'yo. Ikaw mismo ang kumikilos. Ikaw mismo ang nagpapaandar sa mga changes at hinahanap mo yung pabor sa'yo. Congratulations. Six of Swords, the Six of Pentacles. Dalawang six ito, Aries. 6 is angel number of reflection. Sabi dito, magbalik tanaw ka sa nakaraan mo para makita mo kung nasaan ka na ngayon. Gano'n na ba kalayo ang narating ni Aries? At ano na yung mga naipondar niya? Ano yung mga lessons na kanyang naintindihan sa buhay? At gano'n ka na ba ka-successful kumpara noon? No? Kaya kung magre-reflect ka, marirealize mo, ay, ang layo-layo na narating ko. Ang galing-galing ko na. Malayo pa pero malayo na. Yan. So mas gaganahan ka. With the Six of Pentacles here, clarifying our Six of Wands, ay Six of Swords rather, talagang meron dumating na isang magandang balita na ibibigay sa'yo. Okay? Nakita ko dito, baka bayaran ka na kaya makakalarga ka na, or baka dumating na yung pera para mapondohan mo na yung bago mong gagawin. Kung ano man tong darating sa'yo na biyaya, mahagamit mo tong panimula para makasulong ka. Kaya kung may hinihintay ka ngayon, Aries, na pera, clarification, or approval, or yes na sagot, darating to, makakasulong ka na. Congratulations. Okay? In your fortune, meron kang crown, honor and respect will come to you. Wow, sabi dito, kikilalanin ka, maraming titingala sa'yo, maraming mga tawag dito, rerespetuhin ka dahil sa mga ginawa mo. Meron kang ma-accomplish this time that will earn respect and adoration from the people around you. Maaring employee of the month o kaya talagang yung documents, yung papers, yung presentation nagawa mo ng tama o marami kang nabentahang kliyente na abot mo yung quota, mga ganyan. So asahan mo yung tagumpay at pagkilala sa'yo this time.
You also have moon changes in your life. Yes, talaga namang may mga pagbabago na dapat nating yakapin. Start na to ng pag-andar ng maganda sa buhay mo. You also have a wedge. Someone is trying to come between you and a friend or something you want. Sabi dito, merong gustong humarang, may gustong pumigil. Kaya kailangan talaga maging matapang ka at wag kang bibitaw, wag kang magpapatinag. Pag talagang gusto mo yan, pangarap mo yan, ipaglaban mo. You also have tortoise, slowly but surely getting ahead. Sabi dito, dahan-dahan lang daw, huwag mong mamadali, no? Meron ka mga movement na hindi kailangan i-rush, kailangan daw slowly but surely para sigurado. Okay? In your fortune, meron kang the King of Cups. Alam mo, ngayong buwan na ito, you will meet someone, maaring kapamilya mo to, or katrabaho mo to, and this person really understands you. Na kapag nakipagkwentuhan ka sa kanya, mararamdaman mo na oo nga no, tama tong ginagawa ko, oo nga ganito dapat ang gawin ko. Marami ka marirealize. Makipag-usap ka lamang sa taong ito. Itong taong to very very open, very matured mag-isip. Hindi siya madaling manghusga. Pero siya yung uri ng tao na magaling makinig. At kapag siya ang nagpayo, talagang mapapa-oo ka. Talagang you will understand the situation. You will understand kung ano yung dapat mong gawin. So, this person will alleviate or papagaanin niya yung sitwasyong nahihirapan ka. No? Congratulations. But for many of you, makakaasa ka na medyo balanse ang buhay mo this month. Makakatulog ka ng maayos, makakapagtrabaho ka ng maayos, may time ka pa to go out and have fun. Maaring ngayong buwan na to, lilinaw sa isip mo na, ay, hindi ko kailangan magpaka-busy sa isang bagay ng todo-todo, tapos wala ka ng oras for yourself. Ngayon, binabalanse mo na. Sabi mo, bukas na yan, trabahuhin kasi late na. So parang you're also putting boundaries sa mga bagay na sobra-sobra na. Ngayon gusto mo na siyang balansehin. Pag oras ang tulog, you will sleep. Pag oras for work, you will work. Talagang alam mo kung paano ilagak yung oras at saka panahon mo. King of Cups, the Ten of Pentacles. Wow. Really, a great happy time ito for the family and you. No? Meron kang mga ginagawa ngayon na para bagang balanse ang lahat. Kung ito po ay family business, makakaasa ka okay na siya, kumikita ka na ng maayos, stable na. Kung ito man po ay talagang wish for the family, ikaw ang leader dito, ikaw ang head, and you will facilitate. At kitang-kita ko dito na lahat ng aspetong pampamilya ay natutugunan mo ng maayos, no? Natutugunan mo ng maayos at saka efficiently, no? Sabi rin dito ng yung spirit guides, have a lot of time with your family. Kung malayo ka po sa kanila, kahit sa internet, no? Kailangan dito ng heart-to-heart talk and really evaluate kung gaano kahalaga sa'yo ang oras mo sa iyong pamilya. Okay? In the area of your near future, meron po kayong the Chariot card. Si Chariot card, sabi dito, may aabante na. Some of you are traveling. No? Meron kang lilipatan na ibang career path or ibang bansa or ibang lugar. I don't know why nakakita ko dito ng bahay. May bahay ako nakita for you. Congratulations. Kaya kalmado ka na kasi yes, may solid ng bahay. Okay na kami. Or solid na negosyo. Parang ganyan. So, yung kalmado aspeto mo nandyan. But for others talaga dito may pagsulong ka eh. Kitang-kita ko dito yung pagdiretso mo sa isang bagay. Parang kung dati nakahimpil, pero dahil magbabago na, makakasulong ka na. Meron ka ng dahilan ngayon para humakbang, mag-transition, at piliin talaga yung landas na alam mong para sa'yo. So, congratulations. Chariot card, the Queen of Swords. Yes, meron ka ng desisyon. No? You're gonna make up your mind. Sabi mo, alam ko na gagawin ko sa future, alam ko na yung plano ko, alam ko na yung gusto ko, malinaw na yan, kaya ngayon hahakbang ka na. Kitang-kita ko dito yung determination mo na sabi mo, time na for me to stand up, time na for me to take this journey, and kayang-kaya ko na siya this time. No? Kung ikaw man po ililipat ng ibang bansa, ibang trabaho, o ibang career path, ramdam ko dito na buo na ang loob mo at wala lang kahit sino man ang magpapabago nito. Congratulations. Okay? Ang missing sa buhay ni Aries, ano yung kulang na ingredient para makuha na yung manifestation niya? You have the Ace of Pentacles. Sabi dito, grab that chance. Parang merong inaabot sa'yo. Merong isang opportunity na kitang-kita mo naman na pwede sa'yo.
pero parang tinatanggihan mo. Parang ayaw mong, parang hindi ka pa sure, parang ganyan. And you don't know kung kaya mo ba siya. Pero lakas ng tawag dito na, para sa'yo yan, para sa'yo yan, para sa'yo yan, wag mong sayangin. Kaya you need to be brave enough to embrace the opportunity na pine-present para sa'yo. Okay? Clarify natin. You have the 10 of wands. Okay? Siguro nabibigatan ka, siguro nahihirapan ka, sabi mo, ay maganda nga yan pero matrabaho naman. Ay okay sana yun pero ang dami kong dapat lagpasan, dami kong dapat gawin. Kaya parang gusto mo sanang umatras kasi nga parang masyado siyang matrabaho. Pero sabi dito, sayang eh. Ito yung opportunity mo na magpapalapit sa'yo sa yung manifestation. So, wag mo daw laging isipin na, ay mahirap, ay nakakapagod, ay maraming gagawin. Kasama yan, kakambal yan ng blessing. So, you really need to accept the fact na bago ko to matanggap, tong blessing na ito, kailangan ko talagang sumuong doon sa hardship, sa hard work, nang sa ganon maging karapat-dapat ako sa blessing na ito. So, huwag kang mailang sa mga dapat mong asikasuhin na mabigat or mahirap. Parte yan ng tagumpay sa bagong blessing na yan. Okay? Importante yan para sa'yo. So, Aries, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes and think of that one question. Oops, lumabas. Kunin natin. Sige. You have the star card and the full card and another message. You have the Ace of Wands. Beautiful. At the bottom of your deck, meron po kayong the Seven of Cups. Medyo nalilito ka. Anong Aries? Meron kang mga other options. Hindi mo alam kung ito ba dapat kong piliin or yon. O baka mas mabuti to or baka mas okay to. Pero ramdam ko dito na kailangan mo talagang sumugal kung gusto mong makuha itong pangarap mo na ito. No? You really need to make up your mind. Kailangan mong isipin tong mabuti at alamin mo kung ano yung malapit sa puso mo na magko-connecta sa'yo sa pangarap mo. Hindi lahat yan connected to your future or to your dreams. So, parang ngayon, i-evaluate mo muna, Aries, ano ba yung dream ko? Bakit ako nahihirapan mamili? And then, alin ba sa mga pinapipilian ko dito ang realistic doon sa dream ko? Na karapat-dapat kong sugalan na pasok sa aking realidad. 'Di ba? So, kailangan magliwanag muna isip mo dyan, no? Because merong opportunity na darating sa'yo na somehow magpapatibay na, okay, ito na pipiliin ko, ito na haharapin ko dahil dumating yan. No? Kaya kailangan talaga matapang ka dito, sumugal ka, mag-try ka, subukan mo lang, maaaring gumana siya na magpapalapit sa'yo sa dream come true mo. You have the star card here, no? Maganda to. And this is something na mag-open up sa future mo at maaari mag-open din ng other doors. Kaya importante ngayon, huwag ka na ma-confuse because yung papasukin mo ay magandang bagay para sa'yo. New life, new beginning ito. Out with the old and in with the new. Congratulations, okay? So, kung ang question mo yes or no, the answer is yes, 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 and yes. Marami nagbubukas, maraming maganda. Maganda tong gagawin mo na ito. Ang kailangan lang talaga tapang na sumugal at talagang lakas ng isip para piliin yung karapat-dapat. Okay? So Aries, yan po ang inyong isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong May manifestation and what to expect this month. Saan po kayo nakaresonate? Comment below, babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Aries this month. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.